Asay mga astig brothers, sa katahimikan ng ating puso't isipan, ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sabay-sabay natin siyang papurihan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming Diyos na pagmamahal sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri po sa inyo pong kabanalan at kadakilaan. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa lahat ng kabutihan nyo, sa lahat ng pagpapalang ipinagkal nyo po sa amin itong nagdang araw at higit sa lahat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Lord, kami po ay nagkatipon ngayong gabi upang muli ay pagnilayan ang iyong mga salita. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay puspusin nyo ng iyong banal na espiritu upang kami po ay pagkalooban ng kapayapaan, karunungan, at higit sa lahat, Panginoon, idirekta ang lahat ng aming mga desisyon. Ganon din po, Lord God, dalangin din po namin na patuloy nyo kaming ilayo sa lahat ng tukso o kapahamakan sa gabi po, Panginoon. Pagkalooban nyo kami ng lakas, lalong lang na Panginoon sa aming pag-iisip, Lord God. Yes, Lord, uli, itinataas namin ang gaming gawain na LBS ngayong gabi, Panginoon. Pagkalooban nyo kami ng katatagan para anuman po, Lord God, maging kahinatnan po ang aming pagninilay sa iyong salita, Panginoon. Ay alam po namin, Lord God, na sa inyo pong patnubay at direksyon, mapagtagumpayan po namin ito, Panginoon. Dalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ng yunak na si Jesus, nabubuhay at naghari kasama mo kaysa ng banal na Espiritu, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. 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 Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Espiritu Santo. Santo. Para ng unang-una, ngayon, at kailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mas na si Brother Butch. Ay, ba't nawala si Brother Butch? Babalik na ba? Wala pa. Go, Brother Charles. Kuya Charles. Butch na. Magandang gabi po, mga kapitos. Magandang gabi po. Where are you? Are you in tayo Tarlac? sa ating 50th Sunday in Ordinary Time. 50th na? 15th. 50th Sunday in Ordinary Time. Yung konting tema natin is and he ordered them for the journey para missionary tayo for Sundays, for Sunday Mass. Magpasay mabubuti si Kuya Jerome para sa ating gospel po. Take it away. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan.
Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Pinupuri ka namin, namin, Panginoon Panginoon Hesus Kristo. Kristo. Okay. Ito po kuya. Ito po yung ano po, ang tema natin is Missionary Journey of Sundays kasi 50th Sunday of Ordinary Time po tayo. Balikan natin po yung ano po sa ating Mark chapter 7 and 8. Basahin mabubuti kay Kuya kay Tito Alex for the Mark chapter 7 and 8 po. Basahin mabubuti po. Mark, ano po? 6 and 7 tsaka 8 po. 7 at saka 8. Opo. Chapter 6 verses 7 and 8. Opo. Tinawag niya, tama po ba? Yeah. Opo. At tinawag niya ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu at sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay kundi tungkod lamang. Walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon. Yun po. Yun ang talata 7 hanggang 8. Wait lang po. Tito Astig po, basahin mabubuti sa chapter 9 and tsaka 10 po. Tito Astig. Brother Tunying, sa'yo daw. 9 tsaka 10 po. Opo. At pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng pangyapak. Salamat po. Wait lang po. Titignan ko yung sa Zoom kung sino papatawag po. Si Tito Butch. Yo. Basahin po ang chapter. Teka po. Verse, hindi chapter. 10 hanggang 13 po. Tito Butch. Okay. Sabi pa niya, kung saan bahay kayo winelcome, doon lang kayo magstay habang nandun kayo sa lugar na yon. Kung ayaw kayong tanggapin at pakinggan ng mga tao sa isang lugar, umalis kayo doon, ipagpag ninyo ang alikabok sa mga paa ninyo bilang warning doon sa mga ayaw tumanggap sa inyo. Ay, so may welcome rotonda pala dyan. Oo nga, ang galing ah. Taglish na taglish. Meron tayong konting research or sa mga summarize po kay Tito Jun tungkol sa ating gospel. Tito Jun. Sa summarize po about sa tungkol sa gospel kanina. Yung buod. Yung buod. Opo. Okay. Opo. Ayun, naubo. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa pagpili ni Jesus sa 12 disipulo. Pinili niya ito para magsimula na ng kanyang ministro. Sabi niya sa kanila, pag pumunta kayo, gayahin niyo yung mga Mormon na 2x2. Huwag kayong magbabiyahe lang ng mag-isa. At wag muna kayong pupunta sa mga hintil. Punta muna kayo sa mga Hudyo dahil mas nangangailangan sila. Kaya sa pagpunta ninyo, may ipagbibilin ako sa inyo. Huwag kayong magdadala ng anumang pera, pagkain,
ang dali lang ninyo kung ano yung suot ninyo, yung stick na gagamitin ninyo, at sandalas. Huwag kayong magsusuot ng rubber shoes. Sandalas lang ang susuotin ninyo. At pagdating nyo sa isang lugar, humanap kayo ng isang bahay na may tao na karapat-dapat at doon kayo humingi ng pahintulot kung pwede kayong tumuloy doon. At kung pumayag siya, basbasan nyo ang tahanan niya at ang kanyang pamilya. Subalit kapag hindi kayo tinanggap, wisikan nyo ng asin para magkanda malas-malas ang buhay nila. Yung sinasabi, wisikan. Pero pag yung lupa doon sa ano. pag ginagamit sa lamay, pagkatapos natin umatin ng lamay, dahil tayo mga Kristiyano na at servant pa man din, pupunta muna tayo sa ibang lugar para no? So, yun nga yung ginawa ng 12. Sila'y humayo na at sinimulan nilang mangaral. No? At bukod sa pangaral nila, pinaalis din nila yung mga demonyo na sinasapian. At sila po'y nagpagaling din sa pamamagitan ng paglalagay ng langis sa mga may sakit para ito'y gumaling. So yun yung buod ng ating ebanghelyo. Kung susumahin to sa isang pangungusap, ito po ay ang pagpili sa 12 disipulo. Salamat po, Tito Jude. Meron tayong magtatanong po, Tito Astig. Tanong. Ang tanong. Brother Tonye, yung mga question mo daw po, nakamute po kayo. Bakit hindi pinapayagan ng Panginoon Diyos ang mga disipulo magdala ng mga pera, bag, at gamit o dagdag balabal sa katawan? Ang sagot po nasa gospel po ngayon. Kasi halos same yung gospel ngayon tsaka yung sa Sunday. Which is, ano yung sagot? Yung tawag dito, yung worker deserves his pay. Asan na yun? Pwede ba yung sa exorcism oil pagka sa mga bata? Kuya Jerome? Si Saint Benedict yun eh. Opo, ngayon po kapistan ng Saint Benedict. Ayan, pwede ba yung kapistahan. Opo, pwede pa yung gagamit sa exorcism oil po pag nagtutulong sa mga bata or sa pahilip sa likod po. Pwede naman kung exercise oil yun. O di, pwede rin. Pampagaling din yan. Hindi po kailangan po yun yung nakalagay, di ba, sa ano? Anointing of the saint to kasi. Yung Huwag sa kayong huli. magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay ni bihisan. Pampalit na panyakap sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Di, ibig sabihin din siguro sa akin lang, mag-depend sila kay Lord. O, di ba? Sabi mo, ano ba yung sinabi mo na I don't have it. Ano yung sinabi mo last, Brother Jun, yung Kasi yung kay ni Jesus, kaya hindi niya pinagdala yung mga disipulo niya na gusto niyang turuan yung 12 na sabi mo nga, Jerome, magtiwala sa Diyos. Yes. Ang Diyos ang magbibigay provide sa mga kailangan nila. Yun ang gusto turo ni Jesus na magtiwala. Tama yun. Kasi yun nga yung homily kanina nung pare. Ang mga mga estudyante, di ba laging may dalang baon. Kaya pagka nakalimutan pa daw yung baon, binabalikan pa. Pero kung assignment nakalimutan, hindi na babalikan. Ibig lang sabihin kasi nga mag-depend nga talaga sa ibibigay yung provision. Focus dun sa mission din. Focus sa mission, pero syempre,
Yung Tsaka, provisions ibibigay. sign of Bigay. humility yun. Humility and trust in the Lord. Kasi wala ka lang ano eh. Kasi wala ka talaga. No? You humble yourself. Ang dala-dala mo lang talaga, tungkod at saka ano. Yeah. Saka para hindi ka, bro, para hindi ka rin yumabang dahil nagpapalayas ka ng demonyo, papagaling ka ng mga may sakit. Di ba? So, maraming tao ang bibilib sa iyo. So, para ka maano na magtiwala at maging humble ka rin dahil alam mo, lahat ito nanggagaling sa Panginoon Diyos. Doon mo mapapatunayan. Kasi baka mamaya pagka sumikat, di ba, mapupunta sa lumalaki ulo. Maraming ganyan. May 10 million bounty pa. Yung iba. Bakit sikat, po ano? Sikat na eh. Bakit po sa gospel ni Mateo, sabi kahit katungkod at pangyapak, huwag silang magdala? Yun na Gospel nga. ni Mateo? Dependence on God nga. Hindi, pati tungkod. Oo, wag daw magdala pa. Pero dito sa kay Lucas at saka kay Marcos, tungkod at saka tsinelas. Oo nga, di ba nga yun yung binasa ko nga. Pero kasi ang sabi dito, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Hindi tungkol sa tungkod. Hindi rin sila pinagdadala ng tungkod. Hindi sa kay Mateo eh. Yung gospel po ngayon, wala nga, hindi nga rin magdadala. Ni pampalit na panyapak. Pero siyempre meron pa suot na panyapak. Kasi yung tatlong gospel na synoptic yan, pare-parehas nga yan, di ba? Parehas pa kay Lucas at saka kay Marcos, parehas. Na iba lang ng konti, yung kay Mateo, at ang may bilin pa, huwag kayong pupunta sa mga bayan ng mga hintil, di ba? Bakit kaya ganoon? Magkaiba. Alam ko, nagkopyahan yung tatlo eh. Si Mark yung original dyan eh. Ba? Oo. Yes. Kasi short lang sa kanya eh. Siya kasi yung una, di ba, na nagsulat. Whether may walking stick yan or wala. Pero yung does it bakit make sense tanong? ba? Bakit daw po kahit sa Mateo, hindi pinagdadala ng tungkod? Ang pagkakaalam ko dyan, because dahil sa intended na napupunta nila, intended audience nila, ganun, magkakaiba. Hindi nang pare-pareho ang pupunta ng mga tulad ng mga sumulat ng mga gospels. Iba ang purpose na gusto nilang abutin. Hindi, isang paliwanag din dyan, Brother Hector, siguro ninais ng ating guro o maestro na si Kristo na instead na may hawak silang tungkod dahil dala-dalawa sila, magka-holding hands. Para para mga Indian. Bali, holding hands sila, tapos paso-sway pa. Ganun gana, no? Yeah. Pero tandaan ninyo, ang tungkod ay kanilang pananggalang eh. Di ba? Panlaban sa mga parang support. Pangalawa, since hili ang mga bayan na yan, so mabato, kailangan nila itungkod para bumapalit siya sa mga mountainous area, pang balanse. Oo nga po. Pero ang tanong kasi ni Brother Tonying, bakit nga daw sa Mateo kakaiba? Kasi hindi tungkod, pinagbawalan silang magdala. Siguro nga, gaya na sabi na kasi para talagang mag-depend sila kay Christ, kay Lord, at saka mag-depend sila sa isa't isa. Kasi dalawa-dalawa sila, di ba? Mag-holding hands. Holding hands nga. Assignment mo yan, Brother Tonying. Ano na, Brother Tonying? Ano nang sagot? Hanapin mo yan. Spill the beans na. Awa ko nga ba bakit nga ba walang tungkod? Talagang
Bakit ba meron tungkod? Ang sabi nga, pananggalang nila at saka pag-akyat-akyat sa mga burol, di ba? Pag may bilyaran din dyan, di kailangan Ginagawa tako. Hindi ka pa maka-move on, Brother Jerome. Bakit talunan ba? Talunan? Hindi, panalo Hindi nga naman. sila eh. Tayo nga talo. Hindi ba ako talaga marunong magbilyar eh. Si brother, John, magaling. Si Brother John magaling. Hindi. Sa lahat, magaling yan. Lalaro sila, ako nagdadasal. Kaintim ako nagdadasal dahil ang sinadya ko doon, planning. Hindi naman ako pumunta doon para kumanta. Oo. Nakita Pero- natin kumakanta eh. Pero ina-expect mo yung yung masarap na hapunan at saka masarap Iyon. Yun yung wagahan at saka masarap na tanghalian. Nakalimutan pa yung gamot. nalungkot lang ako dahil may kapatid tayo sa Tarlac. Hindi man naman tayo binisita. Ayun. Busy daw po siya. Pa-facilitator pa. Wala na Kape po. Kape po mga tito. Sige, enjoy your coffee, brother. Brother Quiz. na busy siya sa paghahanap kay Kibuloy. Kasi may 10 million. Sayang naman yung 10 million. Kaya may pangkape na siya. Hindi, nasagot na po ba? Sorry po, hindi pala ako Okay na yan. facilitator. Doon, Pero maganda. meron Assignment na lang ako, yan ni Brother Tonying. Meron daw siya kwento. meron akong nabasa. Nung panahon pala na yan, nagbabayan-bayan din ang mga zilot. Kasi naghahanda sila mag-set against sa Roma. Di ba? Sila under ng Roman Empire. So, yung mga zilot na yan, kaya tayo, mga kabisya tayo. Naghahanda silang makipagdigma, magrevolusyon. Ngayon, para hindi sila Ma-brand. para silang Red mga zilot, wala sila dapat dala o pananggalang. Kasi yung mga zilot, may mga dalang armas, may mga dala sila. Kasi nga, baka pang-depensa ba, baka meron silang masalubong na kaaway. That was the time na naghahanda ang mga zilot. Di ba ang isa sa mga apostol zilot, si Judas, hindi si Iscariote, di ba? Simon, the Zilot. Si Simon yung silot, di ba? Si Simon, yung isang Simon. Kasi kung may dala silang tungkod, mahirapan sila manghilot. Kaya nga, kung may pila, Hindi kasi mapapagkamalan, ayon sa ni Brother Tonying, mapapagkamalan silang mga radikal. Yes. Mga mapagkamalan pa sila. Hindi Mapagkamalan lumaki pa yung silang problema. zilot. Ang dito, ang focus kasi ni Matthew more on sa spiritual and providential aspects ng mission ng mga disciple, while si Mark emphasis is on the practical preparations needed for the journey. Both accounts ultimately convey the message of trust in God's provision Yun, di ba? and Sabi- reliance on Him as the disciples go out to spread the message of Jesus. Ipo-provide sila kaya hindi na sila pinagdala. Hindi na sila pinagbaon. Move on. Move on. Move on. Ako magtatanong. Sige. Meron, si Anong Hector significance muna. yung 2x2? Bakit tigalawa? Hindi tiga tatlo or solo? Ganun. When 2 or 3 are gathered, minimum, dalawa. Nasa Deuteronomy yan, di ba? Ba nasa Old Testament. Asan nga ba? nakuha ni Jesus They yan. are in their midst. Kay John Smith, nakuha ni Jesus yan. Yung O, nauna Sabi, Mormon nga sabi mo eh. Oo, nauna Ayan. Yan nga siguro ang sinasabi ni Brother Jerome, when 2 or more are gathered. Hindi. Saka pangalawa, pagka Nasa may kasama Deuteronomy ka, yan. pag may kasama ka, malakas ang loob mo. Kesa sa nag-iisa ka.
Meron ka At agad saka, witness, no? Tsaka meron magdadasal sa'yo kung ikaw nangihina. Tama po. I-pray mo naman ako. Tama Kaya po kasi nga may nararamdaman ka. tama layas po mo yung naman. kasi nga po wala silang tungkod. Kaya kailangan dala-dalawa. Kung may madapa, ay meron naman hawak at meron siyang katulong. Kaya nga, maglalakad, hawak kamay para hindi sila madapa. So part yun ng provision. Part pala ng provision din yun, ano? Deuteronomy 19:15. A single witness shall not suffice, no? Hindi pwede against Dapat dalawa. a person for any crime or for any wrong in connection with any offense that he has committed. Only on the evidence of 2 witnesses or of 3 witnesses shall a charge be established. 2 or 3. When 2 or 3, di ba? So ganun din sa patotoo kasi yung binasa niyo po is regarding crime. So sa testimony ganun din. Kailangan dalawa rin para masabi na valid yung yung patotoo. Tama po ba? Sagot po ba, Brother Hector? Yung 2x2, pwede ko i-share tong kwan dito, yung Go ahead comment po. dito sa Bible ko. Morally, sabi ni Saint Gregory the Great, Jesus sends out the disciples in pairs to signify that the twin precepts of charity are indispensable for the duty of Christian preaching. Those entrusted with this mission must always exemplify the love of God and neighbor. Yun. Yung moral comment ni Saint Gregory the Great. Love pa rin talaga. It's because of love. Kaya pag mag-CLS o LCS, dapat dalawa lang. More than 2. Dalawa lang dapat ang participant. Baka even number dapat. Yung team leader tsaka assistant team leader. Okay na, Brother Quiz. Brother Charles. See you soon. Oh, see you soon sa CLS. Hindi pa tayo tapos. Nag-walk out si Charles. Hindi, nandyan siya. Sa tingin niya yung mga comment nyo, walang katuturan. Hindi, nandyan siya yun. Keyword po tayo dito. Keyword po tayo dito sa gospel. Keyword po. Gospel keyword na daw. Opo. Para sa akin, ang keyword yan, dahil sa may word hindi mo naman sinabing sentence, ay yung word na sa wikang English ay chosen. Sa Ikaw wikang na ba, Brother Alex? Ikaw na po. Pagpili. Kasi Ano sabi ni Brother Joe? anticipate ko na may relasyon sa first and second reading. Ano sabi niya? Pagpili. Pagpili daw. I-choose. Pagpili. Dito kasi sa akin Pagpili ng dalawa. Hindi na. Kasi gusto ko ay sa first and second reading. Chosen. Chosen. Dependence on God din siguro. Yung wala kang dadalhin, kundi dependence on God lang. Sinugo. Sent. Pagpili o sinugo? Sugo. Hindi po sogo. Pasugo? Ano na palang Hindi daw sogo. May motel na? Sugo. Yung sinasama sa gulaman. Sago. Pasugo. Apostle, Brad. Apostle. One who is sent. Apostle. Iba pa yung disciple. Iba yun. Iba po ang disciple sa apostle. Ang disciple. Tagasunod. Pwede ka Pupil. pero hindi ka pinadadala. Tagasunod ka lang. Nag-aaral ka lang sa mga katuruan. Pero Pupil. hindi ka pa pinapadala. Estudyante. Ano po? Pupil daw. Pupil at saka estudyante. Lagay ko?
Pupil, yung parte ng mata. Pupil. So may teacher din dapat. Meron din dapat. Si Jesus yun. Tama. Di ba? Dagdagan mo doon sa sinugo. Sinugo para magpahayag. Chosen to proclaim. Tsaka magpagaling pa. Magpalayas ng demonyo. So merong mission. Merong mission. O di lagay natin mission. Magpagaling, magpalayas, at Ipangaral nila ang pagbabalik loob. At pagsisihan at talikdan ang kasalanan. Mission. Basta magpahayag ng gospel. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ha? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito na nga, dependence on God. Oh. Yung Tagalog yun sa akin, hindi ko maintindihan. Yun naman. Brother Astig, di ba? Hindi natin maintindihan. Kaya talaga, si Brother Astiga nagpo-post ng English. Oo nga eh. Kunyari lang ko nga to. Kopya ko lang yun. English pa rin. Yung mga shake the dust, ano pa yun? Ibig sabihin ng shake the dust. Warning, sabi nga kanina ni ano. Ha? Ni Brother Butch kanina, sabi niya warning. Warning. Warning, warning. Sabi sa pare kanina, disconnect daw eh. Disconnect. You disconnect to the yung communication sa mga ayaw maniwala. Oo, dito nga, pero diba, at least sabi dito naibigay bilang mo sakdal sa kanila. Kumbaga, pag-condemn ito eh, di ba? Pag sakdal is to condemn. Okay na ba yan? Ano ba ang translation ng prepared to face rejection? Yun naman kay Brother Saints. Maging handa sa tawag dito? Handang humarap sa pagharap, yeah. Maging handa sa pagharap. Rejection. Yung rejection, may relasyon din yan sa first and second reading. Kaya, oo. Pagharap ng pagtanggi? Ano Brother pagtanggi ba? Saints. Pagtanggi or pagharap ng pagtanggi. Pagharap ng pagtanggi? Parang hindi maganda pakinggan. Thank you. Hindi maganda pakinggan pero yung rejection, tatanggihan ka eh. To reject, di ba? O di pagtanggi na lang, Brad. O pagtanggi na lang siguro. Maging handa sa pagtanggi. Kasi sabi nga ni Jesus, either you are accepted by the host or they reject you. Yun. Di ba? Kape po tayo. Dahil, titimpla na pa. Maging handa sa pagtanggi. Hindi pa naman ako eh. Minsan meron tayong sana, no? Yung face-to-face to. Talagang although yung pag-reject last gospel yun. Tinuro ni Jesus. Sa kanyang Brother June. Ano, may tanong? Yes, Brother June. Yes, Brad. Meron akong gustong malaman kay Brother June. Sige, Brad, tuloy mo. Meron kang binabanggit na sa Markan sandwich. Oo. Dito meron daw eh. Wala, Brad. Wala dito. Ang sandwich daw po dito, hindi kasi ang sandwich daw po dito, yung noong isang linggo, hindi inaccept si Jesus sa Nazareth. Di po ba? Tapos biglang nagpasugo siya ng 12. Tapos sa susunod na gospel reading ay yung pagkamatay ni San Juan Bautista. Yun daw yung sandwich. Ang gitna, itong pagsusugo.
Yung dalawang tinapa, yun yung sa Nazareth at saka yung pagkamatay ni San Juan Bautista. Hindi ko alam bakit ganun. Huwag na nating alamin. Kasi Ikaw dalawang ang rejection. Hindi, si Brother John kasi alam niya yung Markan sandwich na sinasabi niya. Markan sa kasi ba, depende dun sa ibang gospel of the day. Doon lang sa gospel na yun. Dito kasi walang kasi tinanggal ni Jesus, di ba? Sabi ni Jesus, huwag kayong magdadala ng sandwich. Walang baon. Walang baon. Kaya walang sandwich. Kaya wala. Okay, salamat. Okay na, wala nang dadagdag. I-correction lang sa hindi pagtanggap siguro mas maganda. Ayun, sa pagtanggap, tama na. Hindi pagtanggap. Pagtanggap, hindi pagtanggi, pagtanggap. Palitan mo lang yung yung I ng AP. Yun. Ang galing. Na-research mo agad, Brother Hector. Ginugol ko. Oo nga, napaka-helpful ni Google. Good. Okay. Meron pa ba? More Lana, questions po mga titos. stop Wala share pong ko na po. Stop share ko na. Opo. Next po sa ating first reading, that is si Tito Alex. Ay, okay. Ang first reading po ay hango sa Chapter 7, verse 12, verse 8. pagbasa. Ang pagbasa po ay mula sa Amos. Propetang Amos, no? Kabanata 7, talata, tama ba? 12 hanggang 15. Okay. At sinabi ni Amasiyas kay Amos, umalis ka na, manghuhula, at magbalik sa lupain ng Huda. Doon ka maghanap buhay at manghula. At huwag ka nang manghula sa Bethel, sapagkat santuaryo ito ng hari at pambansang dambana. Sinagot ni Amos si Amasiyas, hindi ako propeta o isa man sa samahan ng mga propeta. Tagapamahala ako sa kawan at nag-aalaga ng mga punong igos. Ngunit kinuha ako ni Yahweh mula sa pamamahala ng kawan at sinabi sa akin, humayo ka at magpropesiya sa aking bayang Israel. Kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manghuhula pala sa tawag sa kanya. O propeta, yung manghuhula, yung nila. Madam Ito Auri. po ay sino katawag po, si Tito Hector. Basahin mo po sa ating chapter ng Amos, chapter 12 to 13 po. Verses 12 to 13. 12 and 13 po. Pagkatapos sinarap naman ni Amazias si Amos at sinabi, tama na yan, propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka mangaral, hayaan mong sila ang magbayad sa iyo. Huwag ka nang mangaral dito sa Bethel, narito ang templo ng kaharian at dito sumasamba ang hari. Tito Bakit Butch, pinagbawalan? 14 and 15 po kay Tito Butch. Okay. English ako, no? Wala akong Tagalog ngayon eh. Pagka Old Testament. Amos answered Amaziah, I was no prophet, nor have I belonged to a company of prophets. I was a shepherd and a dresser of sycamores. The Lord took me from following the flock and said to me, go and prophesy to my people Israel. Hindi po naintindihan yan ni Brother Saints, Kuya Saints. Naintindihan niya Hindi yan. po siya nakakaintindi ng English. Naintindihan niya yan. Nabasa ko yung Tagalog version niya. Yung igos pala, sycamore. Ngayon ko lang nalaman.
Sycamore tree pala ang Igos. Ano yung tsura pa yung sycamore trees po, Tito Alex? Ha? About I'm not so sycamore trees. sure kung ano ang sycamore tree, pero ngayon ko lang nalaman sa Tagalog, Igos pala yun, sycamore. Hindi ba yung sycamore, yan yung pag naglalakad ka sa bukid, dumidikit siya yung damit? Hindi, ano yun eh. Weed yun eh, damo yun, di ba? Ano na nga tawag doon? Sycamore nga. Hindi sycamore yun. Hawig doon sa, parang kahawig yung Makapal pala yung sycamore, no? Sycamore. Ano na nga ang tawag dyan? May tawag doon eh. Amoritis. Yata. Mas ano yata yun. Okay. Summarize po. Keywords na ulit. Keywords na ulit. Summarize po about sa first reading po, Kuya Jerome. Sino ba si Amos? Isang propeta. Tinawag ng Panginoon. Hindi po siya Isang propeta. pastol na naging propeta. Oo, isang pastol siya. Pero naging propeta pa rin. Summarize daw. Basta ang background po niya, yung Amos na yan, yan yung pinasasabi kay Amos diyan sa Israel na parurusahan na sila lahat. Lahat ng bayan-bayan sa karating ng Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sila ay parurusahan na. Kaya nga nagalit niya si Amaneyas, sino yun? Dahil nga sinabi niya, Amasias. sabi niya, masama po ang binabalak ni Amos sa inyo, mamamatay daw po kayo. Talaga naman, yun naman ang pinasasabi talaga ni Yahweh, parurusahan niya na yung bayang Israel dahil sa kanilang katigasan. So yung buong aklat na yan ay tungkol sa pagpaparusa sa mga matitigas ang ulong. Pero doon sa bandang huli ng aklat, pinatawad na rin ni Yahweh yung mga tagay. Dito dun sa sa introduction ng chapter, ang sabi dito, si Amos ang propeta ng katarungang panlipunan. Isang Diyos na nagtatanggol sa karapatan ng mga pobre ang ipinakikilala niya sa atin. Tama. So naging ginamit pa rin siya ng Panginoon bilang propeta. Tama. Kaya nga dahil sa bigyan ng katarungan niya lalo na mahihirap, ay hindi nga ganoon yung mga taga Northern Territory. Kaya nga parurusahan sila ni Yahweh. Parang parang ganyan-ganyan din ang nangyayari ngayon Kasi ilan lang yung nakikinabang doon sa Bakit sila paparusahan, Brother Tonying? Ano yung kasalanan nila? Ay marami. Di ba nga, yung Northern Territory, di ba 12 corruption. Oo, 12 tribo. 10 na nga lang ngayon nandyan, puro naging kurap pa gawa nung kagagawa naman ni yung Haring Solomon di ba? 2 bayan lang naman ang manatili sa Panginoon, ang Judah at ang si Benjamin. Dito sa sabi maraming nag-hoard ng kayamanan. Ilan-ilan lang yung mga mayayaman. Habang parami naman ng parami ang mga dukha. Insulto sa pagdarahop ng mga dukha ang luho ng iilan. So yun yung pinaka-main problem nila. Masyadong Pareho din sa Pilipinas. Nangyayari. Ngayon nga parang, di ba, parang nangyayari ulit siya. I mean, makaka-relate sa ngayon. Ganun. Ilan lang. Hindi naman lang sa Pilipinas, but sa buong mundo, di ba? Ilan lang yung mga super yaman. Equal yung distribution ng wealth. Kasi ang propesya niya ay palagi sa destruction ng Israel. Si Amasiah, sinasabi ng prosperity. Pare yan. Yung kabaliktaran. Ang pinipreach niya, gospel of prosperity. Isa naman, gospel of Gospel of
Doom. Dahil sa mga kasalanan, yung hari na mamatay, ayun, isa yun sa mga kanyang propesiya. Si Amos. Ginagbago. Amos. Paano yata ni Hezekiah yan eh. Hari ng ano. Jeroboam, meron akong problema. Malaki ang problema ko po. Kasi, nung tinitingnan ko ang Bethel, sabi nga kasi dito sa Bethel, diyan kami sumasamba, pati ang hari, di ba? House of God. Di ba yung Bethel yung kinakain ng mga nganga? Bubuyog ba yun? Iba naman yung Bethel. Yung Bethel naman, locos yata yun, di ba? Yung Bethel, pag tinignan mo, ang nandito daw siya sa northern part ng Jerusalem. Diyan yata yung ngayon, andyan yata yung Palestinian, di ba? Okay. Pero yung sinasabi ang Israel, hindi ba, yun yung northern part, northern territory na nandyan yun nga ang Samaria. At sa Samaria kasi nagtayo sila ng isang kanilang templo, diyan sila sumasamba, hindi na sila nagpupunta ng Jerusalem. Kasi nga nagbago na rin ang mga ugali ng mga, tsaka hindi na mga Hudyo halos ang nandiyan dyan, di ba? Dahil nga nagpunta lang nga doon sa nung sila silakop ng Babylonia, di ba? So, ang pagkalam ko, nandiyan dyan sa bandang Samaria, ang Bethel, na kaya sabing dyan sila sumasamba. Pero tinignan ko sa Google, ang Bethel nasa northern part daw ng Jerusalem. Yan, ngayon yung teritoryo ng Palestinian, yung mga Hamas. So, saan kaya yung Bethel na yan? Baka iba na rin siguro tawag yan, hindi na Bethel. Kaya hindi na makita. Yung unang bayan na dadaanan mo sa Pampanga. Layo pa yung Betis. Sila ng mga furniture. Magaling gumawa ng furniture yung mga taga-Betis, ano? Opo. Magaling sila maglilo. Arab village of Beitin, about 11 miles north of Jerusalem in the West Bank. Ano nga, Palestine West Bank pala eh. Tama. West Jerusalem. Okay na. Pwede na rin. Diretso na tayo. Palestine siya. Diretso na saan? Keywords na ba tayo? Keywords na. Keywords po sa first reading. Keywords po. Ano? Si Amos, pinili siya ni Yahweh. Ano po? Pinili, bro. Pinili siya ni Yahweh kasi hindi naman siya sa norte. Pinili nga lang siya. Pinili din siya. Amos eh. Pinili siya ni Yahweh. Kaya sabi niya kay Amadeus na hindi propeta. Pinili at saka sinugo, di ba? To preach. Ako isang pastor at isang hairdresser. Nagugupit siya eh. Yung mga wardrobe, ng mga furniture, tinatapos siya para mag-design. Meron ding rejection kay Amazias, di ba? Oo. Ito, may rejection nga. Tama. Anong isulat natin? Ayos. Hindi tinanggap. Bagamat originally, hindi siya propeta. Naging propeta siya. A prophet is one who prophesied.
Brother Tonying. Pwede rin sabihin natin na si Amos ay isang apostol because he was sent by Yahweh. So, di ba? And dyan na rin sa pinili. Propeta. Apostol na rin. Apostol, propeta. Sa gospel, tsaka dito, pareho sa katanganan. Kaya kung titignan mo, no, para silang ang in-equip ni Lord dun sa gospel tsaka sa reading. Kasi, di ba, hindi nga siya, sabi nyo nga, hindi siya propeta, kundi isa siyang, ang tawag dito. So, andun din yung dependence. Pagsunod sa kalooban. Oo, pagsunod to. Hindi rin siya nagpapalit sa demonyo. Talagang person lang siya. Kasi hindi naman yung trabaho niya. Obedience, no? Meron pa? Okay na po. Wala na po Tito Alex. Okay na po. I think okay na. Kayo po, kung dagdag pa kayo. Brother Hector, okay na? Okay na. Okay. Sige po. Reading po para kay Tito June. Ang ating pagbabasa ay galing sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Unang kabanata, talata 3 hanggang 4. Ito'y tumutukoy sa mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmula sa langit dahil sa ating pag-isa kay Kristo. Bago pa likay ng sanlibutan, ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon, ay purihin ang kalawalatian ng kanyang kagandahan loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang dahal na. Tinubos natin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuo niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng panahon, lalunin niyang ipunin ang lahat ng nilikha sa langit, lupa, at sa ilalim ang mga ito ay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay muling pinili niya, tinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni
Kristo, kayo rin ang nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak mapagkahirap sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit na pinalubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon, pupurihin ang kanyang walatian ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ito Sani. Yes! Oo, kaya response Ito Sani. Basahin po sa ating verse 3 to 6 po. Kakantahin. Dapat. Ay, kakantahin daw. Brother Saints, kakantahin mo daw. Makabungha. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pagkikipag-isa ito, inirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin sa kalooban at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagtalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Salamat po Tito Sani. Tito Hector. Basahin po sa ating verse 6 to 8. Verse 7. 6, 7, 8 po. 7. Sa gayon ay purihin ang kalwalatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. 6 to 7 hanggang 8. Opo, hanggang 8 po. Na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Salamat po, Kuya Jerome. Welcome. Ano ang tanong? Basahin po sa verse po sa 9, 10, tsaka 11 po, Kuya. 19. No more questions. Wala lang question po para tuloy po yung verse po. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ayaw, kakantahin ba yan? Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at sa ilalim ang mga ito ay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos wala pa sa simula ng maging kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Tito Butch. Verse 12 to 14 po. Yun lang po. Verse 12 to 14. Kaya kaming mga unang umasa kay Kristo, pinili kami para purihin ang kadakilaan ng Diyos. Kayo rin, nakasama kayo sa mga pinili ng Diyos nang inarinig ninyo ang totoong mensahe, ang gospel na nagliligtas sa inyo. Maniwala kayo kay Kristo, kaya nilagyan kayo ng tatak. Yung Holy Spirit na pinakako niya, yun ang katunayan na Diyos na ang may-ari sa inyo.
Hanggang ano ba ako? 13? 14. 14. Ang Espiritu, ang guarantee na tatanggapin natin ang promise ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya, siguradong palalayain niya tayong lahat. Praise God! Guarantee, Thanks Salamat be to po. God. Tito Alex po. Promise. Magsa-summarize po kay Tito Alex Ay, ganun. about second reading po. Parang mahirap yata yung summer nito. Talaga itinapat talaga sa akin. Bishop Kid! Ano naman ikaw? Cardinal. Cardinal Bigano. Okay. Parang napakahirap nitong verse na ito Wala friend. Marami laman eh. Marami kasi siyang laman, di ba? Kasi ang sabi nga dito sa yung unang pahina nitong mga sulat sa mga taga-Epeso, yung pinakamalawak ng sakop at pinakamalalim na nagpapahayag ng Kristiyano misteryo sa Biblia. Nagsisilbi itong panimbang sa maringal na pahayag ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na warig itinatampok ang pagkilos ng Diyos sa trahedya ng makasalanang sangkatauhan. Purihin ng Diyos, karaniway isinisimula ni Pablo ang kanyang sulat sa pagpupuri at pasasalamat. Ngunit dito'y pambihira ang haba ng panalangin kasabay ng pasasalamat ni Pablo. Pinahayag niya ang misteryong plano ng Diyos na naunawaan niya sa pamamagitan ng isang pagbubunyag. Ano yung pagbubunyag na iyon? Okay, ang kanyang mahiwagang balak, ang talagang sinabi ni Pablo ay ang misteryong ito. Ngunit ang kahulugan ng mga salitang ito ay ang plano ng Diyos para sa kanyang likha. Nakaugat sa Diyos ang plano ito, o mas tama, sa tatlong persona ng Diyos. Alam natin na sa Ama, nagmumula ang Anak at Espiritu, at mula sa Kanya nila natatanggap ang Kanyang pagka-Diyos sa pagiging iisang Diyos ng tatlo. Ngunit bukod sa pakikipag-ugnayan at paghahatid buhay sa loob ng Diyos, hinangad ng Ama, o mas tama, ng pan-Diyos na konseho, mula sa kawalang hanggan, na ihatid ang kasaganaan nito na nasa labas sa mga nilalang. Ito ang mahiwagang balak na tinutukoy ni Pablo, na sumasaklaw sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sagrado at di sagrado. Ayon sa planong ito, kinakailangan ang mga aariing anak ng Diyos na may kakayahang tumanggap ng kanyang espiritu at magbalik nito sa kanya, ay isilang at dumami sa mundo, mga anak na sa huli titipunin sa iisang katawan. Haba haba yung explanation kasi ito yung maikli. Sige, ikaw na, bro. Sa anyo ng dito ko siya naintindihan eh. Sa anyo ng isang maikling panalangin, ipinahayag ni San Pablong lahat ng pagpapala ay nagmumula sa Diyos Ama, nakasentro kay Hesukristo at natutupad sa Espiritu Santo. Ayan po, Brother TJ, paki-explain. Ayan na pala si Brother TJ. Welcome to our LBS. Nice to see you. Nawala bigla. Ayun. Ayan, nandyan siya. Okay, connect na natin. Connect the dots na. Andun yung pagpipili na parating sinasabi yun eh. Diba? Paghirang. Sa kanya mga hinirang. Pagpipili. At least nandun may connection, no? Ay, no? Kaya nga, andyan nga si TJ kasi pili. Kasi ko-connect ni TJ. Pili. May tanong po ako. Mayroon akong tanong. Meron akong tanong. Ito po yung dito sa talata 3, ang sabi niya, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagpapalang espiritual? Grace? Blessings.
Hindi physical, hindi material. Spiritual. Papalang spiritual, yung pagkakaloob niya sa atin ng banal ng Espiritu Santo. The Spirit, yun ang ibig Holy sabihin Spirit nun, na eh. Kaya nga so, tawag, Holy Spirit. sabihin, dapat tayo sa lahat ng problema, sa lahat ng nangyayari sa buhay, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Is it pertaining to grace? Yung sanctifying Grace, yeah. actual grace? Grace of God. Hindi ba ito yung hindi ba ito yung gifts of the Holy Spirit? Kasama na yun doon. Pag nasa yung Espiritu Santo, kasama yung kanyang regalo. Okay. Parang yung gift of salvation yun eh. Kasi sa English, ano to eh, spiritual blessing. Di ba? Spiritual blessing. Pagpapalang espiritual. Ano po nakalagay dyan sa English version nyo, Brother Butch? Saan? Sa English version, ano yun? Yung pagpapalang espiritual. Verse 3 po. Chapter 1, verse 3 lang. Letters to the Chapter 1, verse 3. Ephesians. Kasi po dito sa verse 8 may sinabi na binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. Hindi po ba ito yung wisdom and knowledge? Tama. So ibig sabihin nga ito na yung mga gifts of the Holy Spirit. Tama. Okay. Holy Spirit. Holy Spirit, come with your fire. Kaya dito sa mga talata 13 hanggang 14, binabanggit yung Espiritu Santo, di ba? Pwede kong i-share itong comment dito sa Bible ko? Of course. Commentary for chapter 1 verses 3 to 14. Sabi niya, a panoramic view of salvation that stretches from the past, election, to the present, adoption, to the future, recapitulation. Like an orchestral overture, it introduces many themes to be developed in subsequent chapters. Structurally, Paul has organized this benediction around the work of the Trinity. The Father chooses us, the Son redeems us, and the Holy Spirit seals us. And notice too that Paul celebrates blessings traditionally linked with baptism, such as sonship, grace, forgiveness, and sealing. Yun. Binanggit mo na ba po lahat? Tama-tama. Yun yung pinakasama rin niya. Trinitarian na bless. Trinitarian na. Ano ba? Blessing, grace, or whatever? Hindi, meron pang isa. Plan of God. Oo. Kasi dyan sinabi, binanggit yung Hindi mo maintindihan ni Brother Sonny to. balak. Balak. O ayaw ng plan. Balak. Plano ng Diyos. Balak ng Diyos. Plano? O plano. Balak? Balak kasi dito sa akin eh. Brother Jerome, bakit ako minamasinggan mo? Sumusunod lang naman kay Brother. English ko kasi. Minamasinggan talaga. Tatlong beses na, hindi masinggan na yun. Brother Jerome, kasi nakalagay sa akin dito, binunyag niya sa atin ang kanyang mahiwagang balak. Diba yun yung plan? Ang kanyang mahiwagang balak. Wow. Ang talagang sinabi ni Pablo ay ang mystery ito. Kaya pala masinggan, mahiwagang bala. O pwede rin plano, salatang ito ay ang plano ng Diyos para sa kanyang Na-collect mo na lang. Bakit bala? Balak. Mahiwagang bala. Para sa masinggan. Mamaya kakantahin na yan ni Brother June. My
Waga. Mahiwagang balak. Ano, connection, ang daming pinili to, no? Tama yung pinili. Pinili, Andiyan si nugget. TJ Pili, di ba? Tamang-tama. Work from home daw siya kaya nakikinig Yung po siya. meron ding ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Meron ding parang kanyang kalooban dito eh. Yes. Ano ba yun? Pagsunod sa kalooban. Parang ganun. Di ba? Divine will yan eh. Pero dito, hindi pagsunod yung kumbaga sinasabi niya dito eh. Yung kanyang will. Pag-unawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban. Oo. Para ipaunawa sa atin, isinasabi niya. Diba? Kumbaga, sinisiwalat niya. O binunyag niya. Pagbunyag. Oo. Yung kanyang ng kalooban ng Diyos. Oo, pagbunyag sa kanyang kalooban. TJ Pogi regarding naman. Sa pagpupuri, may regarding dyan sa pagpupuri kasi dito maraming di ba, upang purihin ang maringal na kaloob niya nasa minamahal na ipinagkaloob niya sa atin. Papurihan ang kanyang kaluwalhatian sa huli. Oo. So, kaloob niyang nasa minamahal. Itong minamahal na to, si Christ ito na ipinagkaloob niya sa atin. Dito natin ilagay sa Trinitarian blessing, pagpupuri. Oo. Kinig lang ako naka-work from home ako eh. Oo naman. Okay lang. Buti nga naka-attend ka. Thank you. Makakapagtrabaho ka ba talaga niyan? Talagang TJ Pogi siya Talagang nakalagay TJ Pogi. Presence of God inside. Ano na nga yung kape? Meron din yung kape. Isipin natin yan. Nakita ko somewhere yung kape. Pinili dahil sa pag-ibig ng Diyos. Oo, nandyan yan sa... Tama. Sa pag-ibig, itinalaga niya tayong ampunin mula sa kawalang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo para sa Kanya. Through Him, with Him, and in Him. Okay na ba yan? Unity of the Holy Spirit. Oh, glory and honor is Tawa po, hibla po. Ano keywords? Pinili. Pinili, pagpili, whatever. TJ Pili. Talaga special mention talaga si TJ dyan Better late than never daw eh. Ano pa yung iba? Pero tingnan mo yung psalm, yung responsorial psalm, it's regarding pag-ibig. Pag-ibig mo, di ba? Yes. Pag-ibig mo ipakita. Andun sa hulihan yan kami sa dusa. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay mailiwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Kaya nga, pagpipili dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili tayo sa pag-ibig. Oo. At ibigyan liwanag. Ibig. Ang ating daan. Magtrabaho ka dyan. Ano ba yung keywords? Balikan mo yan. Sinugo, pinili, dependence on God. Pagsunod sa may ganun din sa second reading, yung dependence on God. Sa first reading, meron ba? Sa gospel ba may ng Holy Spirit o banal na Espiritu? Wala. Alin po? Sa gospel. Meron pa tayo ng Holy Spirit. Si Jesus lang yun eh. Oo. Si Jesus expose ng Espiritu eh.
Oo nga. Pero yung tema ng gospel is more on dun sa sa mission, di ba? Mission, yes. Ayan, lagay natin. Mission. Kasi tayo ay missionary families of Families of Christ. Christ. Tama. MFC. Pag-ibig mo'y ipakita, idagtas kami sa dusa. Tanda mo, hindi mo ulit maintindihan yung English. Kailangan sinugo. Sinugo. Sa mission yan, sinugo. Oo. Oo nga. Mission niya, no? Sinugo. Meron na yata nakasulat si Brother si Christian. Brother Charles sa hibla na entry. Grabe naman. Ang haba naman. Pag tayo ay makasalanan na. Keyword pa lang tayo eh. Nakukurot at kurot sa ating Diyos. Brother Sunny, yung tanong mo tungkol sa espiritu sa gospel, kung merong espiritu rito, meron po. Yun. Ano? Yung huling-huling mga salita, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Sa Old Testament, yung pagpapahid ng langis, yan na yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Correct. Kasi itong mga sakramento na ito ay through the Holy Spirit na itong mga itong mga anointing of the sick, extreme unction, pagbibinyag. Wala namang pagbibinyag pero yan po, yung sakramento. Yung oil po. Yung sakramento, yung oil po. Oo. Oil po. Oil. Pwedeng exorcism oil po. Pwede po exorcism oil po. Saan ko ilalagay yun? Sa tibla, exorcism. Ang salita ng Diyos ay mabisa, may kapangyarihan itong gawing ganap ang mga sinasaad nito. Bagamat tayo ay makasalanan, mayroon pa rin binhi ng kanyang salita na kukurot sa ating Diyos. Pwede po sana yun ko pwede ram para sa compil, yung oil po. Pwede po yun, sa compil yan. Pinapahid ng bishop. Opo, tsaka yung pari po. Chrism? Sa confirmation daw. Chrism yun di ba? Holy Chrism. Ano yun? Ay, para sa compil. na kaya. Sa compil po yun, Tito Alex. Sa compil yun. Opo, pwede pa rin sa sa oil po yun eh. Gagaganin nung nakarang Christmas. Siyang Chrism parang ang pagkakaintindi ko ginagamit sa sa mga yung oil po. Oil po. Oo. Pwede po sa compil, tsaka pwede po sa binyag eh. Alam ko merong binyag eh. Para sa pahid ng langit po eh. So parang pati sa extreme unction. Opo. Sulat na kayo ng hibla. Ito Butch, meron pang hibla po. Ito Sunny. Mag-iisip. Si Kuya Saints. Meron mo. Dalawang kurot to Kukurot at kukurot. Talagang kurot na kurot ka na niyan. Pisil na. Dagdag pa po kayo Kuya Jerome sa mga hibla po, mga ibang entries po. Hirap gumawa habang nagsusulat. Pwede bang patanggal ng kukurot sa ating Diyos? Pwede po, i-single po. Pwede tanggalin isa pa para dito Isa lang. Salita na kukurot sa ating buhay. Pwede mo rin. Diba? Pwede po palitan. Instead of Diyos, buhay? Buhay. Kasi, ito po ang hibla ko. Pakisulat. Meron ba akong sound? Meron po kayong sound. Brother Tonying.
May I suggest po, if you can go to the chat, tapos paki-type po yung hibla nyo para mas madali kay Brother Jerome. Paano? Isulat po sa Sulat nyo po dun sa Messenger, chat. Brother Meron po diyang chat tayo dun sa Zoom. Si Brother Hector sa Messenger yan. No? Susulat. O kaya sa Messenger. Okay. I-share ko na lang sa Messenger. Apo, pwede po yun. Abay hinihintay pa susunod po yung Ramon. Tamay po kay Tito. I-mute ko muna kayo, Brother Tunying, ha? Ang daming sound lumalabas sa inyo. Yeah. PJ, you have something to share? Nag-iisip pa ako eh. Okay. Makasalita ko na sa salita. Nagre-remind na si Brother Christian. Sa hugot at hamon na daw ang next. Oh. Nagmamadali na. Hugot at Sa kanila so, yata talaga wala na. mabilis lang ang LBS. So wala na. Ito na ang magiging natin, hibla. Sinasabi o Meron si Brother Butch, ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas at ang daan patungo sa ating Diyos Ama. Paki-check na lang, Brother Jerome. Ang Panginoong Hesukristo ang ating tagapagligtas at ang daan patungo sa ating Diyos Ama. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay naging banal at naging anak ng Diyos Ama. Si Brother Tunying, meron maganda rin yung hibla niya. At nasaan matatagpuan ng hibla? Baka sa Messenger, bro. LBS? Oo, LBS. Group chat. Dahil sa dakilang pag-ibig. Haba ng mga hibla ng mga to. Hindi, kasama ng hugot hamon niya. Hindi, may kasama siyang hugot tsaka hamon na yun. May maba. Meron ng hugot. Ayos. Oo. Tanggalin ko lang itong hugot at hama. Ito yung niya, di ba? Hibla, tama ba? Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ang nawalay ay nabubuklod muli sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nagbigay ng kapangyarihan sa mga isinugo. Ngayon, okay din yan. Pasugo. Pasugo. Ink ba ink? Oo. Brother Jerome, meron din ako Ayun, si Saints. Si Saints, meron din daw. Ayun, sa pagpapala ng Banal Espiritu tayo tinawag ng Diyos upang magmisyon para sa katuparan maipalaganap ang pagliligtas. Kulang ng G. Ang paglilitas, diligtas. Patawan po. Okay lang po. Typo lang siya, typo. Sa maipalaganap. Sa pagpapala ng Banal Espiritu tayo ay tinawag ng Diyos upang magmisyon para sa katuparan
katuparan ng para may palaganap ang pagliligtas. Mayroon pa habol po dito si Tito Tony sa Messenger. May nakita ko sa chat po sa Messenger po. Pakitalagan po. Nailagay ko na eh. Tito Tony, nakita ko sa Messenger. Meron na. Nakasulat na, Brother Charles. Ganun talaga pag nang-i-Indian eh, no? Sabi pupunta, hindi naman nagpunta. Hugot ba yun? Yun ang hugot ko. At hindi ako matupad sa pagsiiwasan. So, pili. Since ikaw andyan, TJ pili, ikaw ang pumili. Ito Antonio, ikaw po na pumili, magiging ibla po. Antonio. First po. Ito Antonio. Engineer sa Tarlac yan. Gusto ko tong ang Panginoon Hesukristo ang ating tagapagligtas at yan. Handaan patungo sa ating Diyos Ama. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nagiging banal at nagiging anak ng Diyos Ama. Dahil sa dakilang pag-ibig, ang Diyos. Magkasama ba yan? Bali, apat. 1, 2, 3, 4. Magkasama yun. Kaya lang parang may redundancy doon kasi binanggit na yung tagapagligtas. Then, sa pamamagitan ng kanyang inelaborate ni Brother Butch. Isinama pa rin kasi yung elaborate. Tama. Dapat. Through him, in him, with him. In the unity. Tama, ito. Ang Panginoon Jesucristo ang ating tagapagligtas. At yan, tama, ito. Dahil sa dakilang pag-ibig Diyos ang mga nawalay. Diyos. Ay, yung mga hindi sulat, yun ang bumoto. Ang Panginoon Jesucristo, ang dapat yun, hindi end. Ang ating tagapagligtas. Saan? Yan, Panginoon, yan. Parang hindi pwede gawing sentence to sa pamamagitan agad, no? Oo. Parang phrase siya. Hindi, sentence din siya. Kaya lang para kasi yung in-expound niya yung sa tagapagligtas. Yun yung explanation niya. Kasi may footnotes dito sa yung mga alipin daw nun, isinusulat yung paglaya sa dugo. So, na po? Parang yung malaya. Ako sa number 3. Yung wala yung pinili at saka mission. So, may isang boto dito, may isang boto rin dito. Meron yung na yun. Sa akin po, number 3. Meron ba si Brother Jude? Number 3 sa number 2. Apat lang yung natin. 8 tayo. Hindi na isa yung sa akin eh. Ano po sa inyo, Brother June? Aanin pang kung di gaano inano. Ayun, malinaw. Ang linaw? Napakalinaw talaga. So, number 5 yan, ha? Yes. 5 yan. Aanhin ng Anuhin pang Puro kung inano na. So, na ang pipiliin natin? Number Brother Alex. Ano po? Number sa'yo? Number 3 ako. Number 3 rin ako. Ito wala nang paligoy-ligoy na. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ang mga nawalay ay... Kay Brother Tonying ba to? Yan ba yung panalo? Yan ang panalo. Sige, balik ako sa number 2 ulit. Wala nang bawian eh. Touch mo. Mahalang eraser.
Catch move. Laki naman ito. Tapos may sinulat pa si Brother Tonying. 25 na lang. 25. 24. Yeah, 24. Bakit 34? 24. Yeah. Tapos, mayroong... May reflection na si Brother Tunying ah. Ano? At saka, yugot niya at hamon, meron din siyang yamon. Kompleto to si Brother Tunying, ah. Makipag-isa sa Espiritu Santo upang makamit ang kakayahang maging banal. Paano ka makipag-isa, Brother Tonying? Paano yun ginagawa yun? Pag-iisa sa Espiritu nga yun eh. Sa daan ng pagdadasal. Iba ako yung pasalubong namin galing ng hacienda. Bye-bye. Bye. Ay, meron pala. Meron pala, maruruming damit. Ayan, ang pasalubong. Brother Tunying, naubos na along the way. Talaga? Naintindihan niya ba itong hugot Brother niya? Tunying, yan ang mahirap sa hindi sumasama. Dapat sumama ka ayaw nyo naman akong daanan sa sapote eh. Ayaw mo pumunta ng Quezon na MRT. Dulo naman tayo, bro. Malapit na sana yun dito. Lagyan mo ng ano ang dahilan at hindi ko matutupad. Pinagsasihan at iwasan ang magkasala. Hugot yan eh. Parang tinatanong mo rin yung sarili. Dahilan at hindi ko matupad na pagsisihan at iwasan magkasala. Kaya ito na nga yung sagot niya, makipag-isa sa Espiritu Santo. Yes. Diba? Kasi may handmade. Ay! Naku, ginawa pang rason yung handmade. Tama po ba yun? May sagot na pala eh. Flashlightan mo. Ito daw yung sagot Flashlightan mo ang isip, bro. Lumalabo. Flashlightan daw ang isip para lumiwanag. Malabo na naman. Alam mo, di ba yun yung sabi niya, hindi siya maka-attend dahil nga dun sa handmaids na activity. Yun. Diba? Kaya pala, pinagpalit tayong mga handmade. Kaya ay lumabas din pala ang totoo. Ayan. Papadaan pa ha, pero yung handmade nadaanan. Nadaanan na siya kasi ng handmade. Baka naman dinaanan sa sasapote. Oo nga. Naunang dumaan. Nasapot. Ayun, nasapot. Alam na this. Okay na ba tayo dito sa May concurrence na. Ayun, parang yung Brother Hector, sige. Well, i-rephrase, ano ang dahilan at hindi ko maiwasan ang pagkakasala at hindi ko matupad ang pagsisi. Parang, ay, tama yung natupad? Okay, ano ang dahilan at hindi ko maiwasan? Hindi, ibaliktad. Kunyari, yung object niya, ilagay sa ano ang dahilan at hindi ko maiwasan ang pagkakasala. Tapos matupad ang pagsisisi. At matupad ang pagsisisi. Tama yan. Oo. Binaligtad lang niya. Oo. Ano po? At matupad. Ang matupad. Magkasala. At matupad ang iwasan ang magkasala. Hindi ko maiwasan ang magkasala. So at iwasan ang magkasala? Hindi, tatanggalin mo na yun. At hindi ko maiwasan kasi ang nakalagay ang pagkakasala, ang magkasala. Gawin mo lang M yung tsaka tanggalan mo yung isang K. Magkasala. Alisin mo isang K. Masala at iwasan matupad ang pagsisisi.
At matupad na Ayun. at matupad ang Ang pagsisisi sisisi at pagbabago. At pagbabago. Isa pang C. Okay, kulasisi. Kulasisi. Pagbabago. Brother Jerome, Ano ang dahilan at Pagbabagong hindi buhay. ko maiwasan ang magkasala at matupad ang pagsisisi? At ano yun, Brother Hector? Pagbabagong buhay. Ano ang dahilan at hindi ko Ayun. sana? siguro wala na yung at, kama muna dito sa magkasala. O yan, After either magkasala, kasi dami na eh, tatlo na eh. kama or para. Either kama Ito po, saan ba? Hindi, tama, tanggalin mo yan. O sabi niya, alisin mo daw yung kama, lagay mo para matupad. Ayan. Para matupad ang pagsisisi. Filipino teacher pala talaga si Brother Saints. Hindi lang niya sinasabi. Hindi Mati. Hindi para upang. Upang daw. Mas maganda daw. Tama. Kasi hindi sinama, upang. kaya nagagalit. Ayan, Hindi kasi yung para. Yeah. Pero pwede rin naman yung para talaga. Kaya lang medyo colloquial. Mas medyo formal yung upang. Brother Tony, payag po kayo dito sa hamon na ito? Umiwas sa handmaid. Ano yan? Hamon? Wag kasi ano yan eh. I-share ko yan sa kanila eh. Pokmaru. I-share mo pala yan ha. I-share nyo, dinig na po lahat ng sinabi nyo. Oo, naka-record pa to. Okay. Okay na po. Okay na po mga titos. Meron tayo announcement pa or mga questions? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami ay muling nagpapasalamat at sinamahan mo kami sa aming LBS ngayong gabi. Maraming salamat at nandiyan ka palagi sa lahat ng yugto ng aming buhay, lalong-lalo na sa panahon ng nakakaranas kami ng pagsubok at kagipitan. Maraming salamat sa kaligtasan at tagumpay sa lahat ng aming mga pagsubok. Panginoon, gawin mo kaming laging nakakapit sa iyo. Gawin mo kaming laging tapat at masunurin sa lahat ng mga utos mo. Patibayin mo ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo, O Diyos, anumang maratna namin sa aming buhay. Bigyan mo kami ng maayos na pagtulog ngayong gabi upang muli kaming handang gampanan ang lahat ng nais mong ipagawa sa amin sa aming pagising. Lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Amen. 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 Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon, at pagpasawalang hanggan. Amen. Amen. And Father, Son, Holy Spirit. Ito po mga titos.